kaibigan at partners from the media present today at those following online, sa ating mga kasamahan sa Pag-asa and other friends from various agencies. Nandito po tayo ngayon for the press conference upang magbibigay kami ng pinaka-latest information about Typhoon Leon. As of the latest, ang bagyong Leon ay nasa typhoon category. Umabot siya ang kanyang lakas ng hangin na 150 kilometers per hour. Malapit sa gitna at bugso, naabot ng 185 kilometers per hour. Inaasahan natin na ito ay mag-intensify pa. Kasalukuyan nga po ay it is undergoing rapid intensification. Hindi amin na-roll out na posibleng magiging super typhoon po ito simula bukas. Then, ang bagyong Leon ay nagbabanta, no? Or endangers the extreme northern Luzon, kasama na po ang Batanes Group of Islands, kung saan makakaranas sila ng stormy weather starting today until tomorrow. Sa isang nakaraang buwan, October 1 in particular, ang Batanes ay binayo ng bagyong Julian, no? So inasahan natin na muli sila po ang direktang maapektuhan ng bagyong si Leon. Of course, ang stormy weather ay expected in those areas, kasama na ang Northern Luzon, dahil po inasahan natin na mag-intensify pa itong Leon in the next 12 to 24 hours. Ang mga hazards na dala ng bagyong Leon includes intense to torrential rainfall na mamaranasan ng mga areas or probinsya ng Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands starting today and tomorrow. Samantalang Ilocos Norte, Apayao, Isabela ay makakaranas ng heavy to intense rainfall, whereas ang Ilocos Sur, Abra, Kalinga ay makakaranas ng moderate to heavy rainfall starting today and tomorrow. Apart from strong winds, dahil po nakataas na rin po ang signal number 2 at signal number 1 sa maraming lugar sa Northern Luzon in particular. Sa ating mga kababayan, muli ay pinapayuhan natin na seryosohin dapat natin ang pagiging alerto at paghanda sa posibleng epekto ng bagyong Leon dahil sa inasahang malalakas na mga pag-ulan, ito ay magdudulot ng mga pagbaha at landslides. Sa ating mga kababayan na nakaschedule na mag-travel, particularly sa mga lugar na nakataas ang storm signals, ay maaring dobling pag-iingat, no, kung hindi maiwasan na makancel ang pagbiyahe, particularly patungong Northern Luzon. Dito po sa DOST Pag-asa, patuloy po kaming mag-monitor round the clock at anumang mga changes sa track at intensity ng bagyong Leon, ito po ay kaagad namin ipaabot sa mga ating mga kababayan through various agencies like the Office of Civil Defense and through the Department of Interior and Local Government. Muli, magandang hapon. Ang ibang details ay ibigay ng aming mga kasamahan mula sa Weather Forecasting Section ng Pag-asa. Thank you. Thank you very much, Dr. Nathaniel T. Servando, Administrator ng DOST Pag-asa. At para naman po sa latest updates and information patungkol dito sa ating binabantayang Typhoon Leon na may international name na Kongray, ay makakasama natin ang isa sa mga duty forecaster and weather specialist from the Weather Division, none other than Ms. Veronica Torres. Okay po. So, thank you po, Dr. Nathaniel and Sir Bernie po. So, ito na yung update nga natin sa ating minomonitor na si Typhoon Leon. Ito yung ating latest satellite image. So, itong si Leon kanina nga
kanina alas 4 ng hapon, nasa may layong 505 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 150 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na abot sa 185 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong Kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. And nakita nga natin na mostly ang apektado nitong si Leon ay yung mga nasa area ng Northern Luzon, pati na rin sa may silangang bahagi ng Luzon, pero yung kanyang traffic extension ay posibleng umabot hanggang sa Visayas area. Kaya lagi tayo mag-antabay ng mga ilalabas na update ng Pag-asa. Tignan naman natin itong magiging track ni Leon. So itong yellow area na ito, yellow-orange area, ito yung may mga malalakas na hangin at least 39 kilometers per hour. At itong red na area na ito, malalakas rin na hangin at least 89 kilometers per hour. And then, may kita nga natin itong enclosed na area na ito. Hindi nito sinasabi yung laki ng bagyo, pero itong area na ito ay kung saan posibleng mapunta nga yung sentro ng bagyo. Kung magkaroon man ito ng shift papuntang west, so posible ngang abutin. So nakikita natin, although may kalayuan, kahit papano sa landmass ng Philippines, pero nasa loob na area of probability yung ilang parts na extreme northern Luzon, kaya hindi ruled out yung landfall scenario around Batanes area. So may kita nga din natin sa track, posible nga nitong pumunta sa may northwest direction bago mag-landfall sa eastern coast ng Taiwan. So may kita nga rin natin na around Thursday, ayun yung pinakamalapit si Leon sa may Batanes area. And then, kagaya nga na nabanggit natin kanina, hindi ruled out ang landfall scenario kay Batanes dahil nasa loob ito ng area of probability. Naasahan nga din natin na patuloy pang mag-i-intensify itong si Leon habang nasa karagatan ito, si east ng Philippine Sea. And then, likely, habang papalapit din ito sa Batanes, hindi natin nirule out or posible itong mapunta sa super typhoon category. So inaasahan natin posible itong lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility Thursday evening or Friday early morning. So patuloy tayo mag-aantabay ng updates kung magkakaroon man tayo ng mga posibleng mga matitinding mga landfall events. So dahil nga dito kay Leon, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa may Batanes, Babuyan Islands, mainland Cagayan, northern at eastern portion ng Isabela sa may Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra at sa may Ilocos Norte. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng Isabela sa may Quirino, nalalabing bahagi ng Kalinga, Mountain Province sa may Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Abra, Ilocos Sur sa may La Union, eastern portion ng Nueva Ecija, sa may Aurora, northern at eastern portion ng Quezon, kabilang ng Polillo Islands, sa may Camarines Norte, Camarines Sur, sa may Catanduanes, Albay, northern portion din ng Sorsogon. So, binabanggit nga natin na ang posibleng pinakamataas sa tropical cyclone wind signal na pwede nating maitaas during the passage of Leon ay pwedeng signal number 3 or 4. Pero pinakita nga natin kanina na posibleng maging super typhoon category itong si Leon, kaya hindi rin ruled out kung magtataas tayo ng signal number 5. Meron din naman tayong nilabas na heavy rainfall warning or meron tayong nilabas na weather advisory kanina alas 5 ng hapon. Ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, asahan natin intense to torrential rains more than 200 mm sa Batanes at Cagayan, kabilang na ang Babuyan Islands. Heavy to intense 100 to 200 mm of rain sa may Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Occidental Mindoro at Antique. Samantalang moderate to heavy rains ngayon hanggang bukas ng hapon sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Calamian Islands, Romblon, Negros Occidental at Aklan. Then by tomorrow afternoon hanggang Thursday afternoon, intense to torrential rains, Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at Occidental Mindoro. Heavy to intense rain sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Isabela, Calamian Islands at Antique, samantalang moderate to heavy rains sa may Abra, Bataan, Bulacan, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Romblon at sa may Aklan. Thursday afternoon to Friday afternoon, intense to torrential rains sa Batanes at Babuyan Islands, samantalang heavy to intense rain sa mainland Cagayan, Calamian Islands at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman sa may Ilocos Norte, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Romblon, pati na rin sa may Antique.
Asahan din naman natin yung mga bugso ng mga malalakas na hangin ngayong araw sa may Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Camiguin. Bukas naman sa may Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at Dinagat Islands. At sa Thursday sa may Aurora, Quezon, Mimaropa, Bicol Region at sa may Dinagat Islands. Meron din tayong nilabas na gale warning and as of 5 p.m., meron tayong gale warning sa may Batanes, sa may Cagayan kabilang na ang Babuyan Island, sa may Isabela, Ilocos Norte, sa may Aurora, sa may Quezon kabilang na nga ang Ponillo Island, Eastern Coast ng Camarines Norte at sa may Catanduanes. Kaya kung maaari, huwag muna tayong pumalaot sa areas na yan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Meron din naman tayong nilabas na storm surge warning. So, nilabas to kanina alas 2 ng hapon kung saan may storm surge warning tayo sa may Batanes at Cagayan area. So, advice natin sa mga communities na nakatira sa low-lying coastal communities ay manatiling malayo sa coast or sa beach, cancel all marine activities, and palagi pa nga rin maki-update sa mga ilalabas na mga advisory ng Pag-asa. At yan nga po muna yung update natin kay Bagyong Leon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Thank you very much, Ms. Veronica Torres from the Weather Forecasting Section of DOST Pag-asa. Ngayon naman po ay ating alamin ang mga latest updates po pagdating sa ating mga dams and major river basins to be given to us by a duty hydrologist and senior weather specialist of the Hydromet Division, none other than Ms. Rosalie Pagulayan. Thank you. Maraming salamat po, Sir Bernard. So just to give you, ano po ba yung kalalagayan ng mga minomonitor nating dams at saka po mga kailugan dito po sa Philippines. So I think familiar kayo lahat dito, no? So ito po yung latest po na mga elevation ng ating po mga reservoirs. As of 4 p.m. po, base po dun sa ang base time po niya kanina ay alas 8 ng umaga. So for an 8-hour period, so meron po mga tumaas at meron din naman pong bumaba na mga elevation po ng ating pong minomonitor na mga dams. So to give you the nitty-gritty of this elevation, so ito po ang kalalagayan ng atin pong ng Magat Dam po. Unahin ko po ang Magat Dam, ano? So ito po yung nung nagkaroon po ng TC Christine. So ito po yung naging paulan niya within the watershed that caused the elevation to reach up to at least na near 190, almost 188 meters po yan, ano? So, dire-diretso po yung kanya pong pag-conduct ng spilling elevation as of today dahil meron pa rin pong mga paulan tayong ina-expect dito po sa watershed po ng Magat Dam. So, ang watershed po ng Magat ay nag-encompass po ng dalawa pong region, yung region po ng Cordillera at saka yung region 2 po. So from Cordillera, papunta po ito sa Region 2. So ito po yung chronology ng spilling operation. So it is started on October 22 with one gate, a total of one gate opening at nag-increase po sila. Ito po ay during the passage of TC Christine. So nagkaroon po ng pag-increase ng gate operation, ng gate opening at hanggang nung 24 po, nag-reduce po sila ng gate but still at 2 meters up to this time. So ito po yung mga ginagawa po natin, no, on the part of the dam operators, which is the National Irrigation Administration. So meron po silang yung tinatawag po nating dam discharge warning. So once the gate opening is decided, meron po silang pinapadala pong mga information na kagaya po nito, although magkaiba lamang po ng laman, ito po yung information na yon. So ito po ay nakakaskate po sa lahat po ng municipalities and even barangays na pwede pong maapektuhan nito pong pagpapakawala ng tubig from Magat Dam. So ito po yung mga municipalities on the part of Pag-asa. We are preparing this hydrological situationer, kung saan po nakalagay po yung details na yan. And at the same time, ano po ba yung mga municipality na maapektuhan po nitong pag-release nito, no, ng Magat Dam. So it started with Alfonso Lista, doon po sa probinsya ng Ifugao, then down po dito po, going po doon sa Isabela. Ito po yung mga municipalities and
Ito po naman, on the right side here, ito po yung mga barangays po within these municipalities na maapektuhan po in the event po ng pagbubukas po ng dam. So it's maliit lang naman po, pero hindi po natin inaalis yung possibility na gaya po ng nasabi ng ating meteorologist. So aside from the watershed, meron po mga pag-ulan along the river system that could also increase, makakadagdag po dun sa pag-increase ng mga elevation ng atin pong mga kailugan. So we are not only looking at the discharges from the dams, but also yung mga paulan po along the river system and within the Cagayan River Basin po. So ito po lahat ng barangay. And ito naman po, going to Ambuclao and Binga, yung chronology po ng kanilang spilling operation. So they terminated noong 28 at kanina pong umaga nag-terminate. At yung San Roque po ay nag-terminate noong October 26. Pero dahil ine-expect po natin na meron pong mga malalakas na paulan si Tropical Cyclone Leon. So, ang Binga po at saka ang Ambuclao, nag-decide po sila based doon po sa mga forecast rainfall na pinoprovide natin with them. So, magkakaroon po sila ng spilling operation. Ngayon po, alas 5, as of now, ay nakapag-open na po sila ng gate. Bawat isa po, Ambuclao and Binga Dams will open one of its gate at 0.3 meters. So, ayan po, no? So, ang barangays po na maapektuhan ay for Ambuclao Dam, ay yung pong Barangay Ambuclao, at sa Binga naman po yung Barangay Dalupirip and Tinugdan. So as I've said earlier, hindi po natin, hindi lamang po ito yung tinitignan natin, but also yung mga forecast rainfall na sinabi po ng ating meteorologist that could be due to the passage of this TC Leon. And for the San Roque, so at elevation 276.39, kanina pong alas 4, so ito po na lamang po, dahil may opening po si Binga, so lahat po ng ito ay masasalo po ni San Roque Dam. So ang mangangailangan na lamang po siya ng 40 millimeters na pag-ulan to reach its normal high water level or yung kanyang spilling elevation na 280 meters. So ang kanyang deviation po from its normal high water level ay less than 4 meters na lang po. 3.61 to be exact. And ito naman po for the Pantabangan Dam. So at 208.07 meters, ito po yung kanyang elevation kanina pong alas 4. So it's to reach the 221 meter na spilling elevation, so it will be needing 180 millimeters na pag-ulan kung ito po ay kayang ibigay ni TC Leon. And for the deviation sa kanyang normal high water level na 221, 12.93 meters. And for Angat Dam, so nasa 202.52 na po siya as of 4 p.m. And it will be requiring 280 millimeters na pag-ulan para po ma-fill or ma-reach yung kanyang 210 na spilling elevation. So ang deviation po niya from that normal high water level ay 7.48 meters. And with that, also, meron din po tayo mga in-issue. Ang ating po mga river centers ay meron po silang in-issue na mga flood advisories. As of today, meron po itong in-issue yung Bicol River Basin. So kung titignan nyo po, puro pula pa po yung mga forecasting points. Ibig sabihin, still at flood level or still, they are all still at the critical level. So, in preparation po, hindi po nila tinigil yung pag-i-issue po ng flood bulletins, bagkus ito po ay dire-diretso from TC Christine hanggang ngayon po. Kaya kung titignan nyo po, nasa flood bulletin number 30 na po sila. So, all of those, nandito po halos sa middle ng Bicol River Basin, ay halos lahat po ay nasa critical level pa po siya, while this Sipocot and this UWAS, Kalsada, is already at the alarm level po. Nasa alarm level pa rin po. So, hindi po natin ito titigilan hanggat hindi siya bumababa ng kanyang alert level. So, continuous po itong ginagawa natin dito. And at the same time, yung Cagayan River Basin, naka-up po yung kanilang flood advisory. So, meron po tayong mga na-issue na to. So, aside from the discharges from the dam also, meron po tayong mga paulan that we are expecting within the river basin itself. Okay, so dahil po medyo malakas din po yung, matataas po yung ating mga ina-expect na paulan, so meron po tayo mga general flood advisories that were issued for the
yung tinatawag po nating mga principal river basins which are outside of the major river basin. So ito po, naka-region po tayo. We have for Region 5, Region 2, and Region, iba-iba pong region. Ano? So ito po yung mga impact statements na nilagay po natin dito that our kababayan should watch out for. At kung makikita nyo po, lahat po nito para po madirect kayo doon sa ating website, meron pong nakalagay na mga icons na ganyan kung saan naka-up po yung ating mga flood advisory. So when you click this, you will be routed to the, ano po ba yung information that are within this general flood advisories para po madirect din po kayo dun sa mga kailugan na pwede pong mag-expect tayo ng pagtaas po ng kanilang elevation. So andito na po yung mga clickable sites na pwede nyo pong puntahan within the Pag-asa website para po pag pinuntahan nyo, you will be directed dito po sa ating mga general flood advisories. And with that, mag-ingat po tayo dahil malaka po yung ina-expect nating paulan because of this TC Leon. So maraming salamat po sa pakikinig. Okay. Thank you very much, Ms. Rosalie Pagulayan, our duty hydrologist and senior weather specialist from the Hydrometeorology Division. Okay po, so ngayon ay dumako na tayo dun sa ating mga pagtatanong for the queries ng ating mga kaibigan sa pamamahayag. Pero bago natin umpisahan, let me acknowledge first our key officials who are joining us right now and possibly will aid us in answering your queries. Of course, headed by our Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando. We also have Dr. Marcelino Q. Villaferte II, the Deputy Administrator for Research and Development ng Pag-asa. And we also have Engineer Roy Badilla, our Officer in Charge of the Office of the Deputy Administrator for Operations and Services, as well as Engineer Christopher Perez, the Officer in Charge of the Weather Division. And I think we also have our Chief of the Research and Development and Training Division joining us in the audience, si Ms. Shirley David, and of course yung ating mga kasamahan sa field offices, particularly sa North Luzon, sa NCR, South Luzon, Visayas, and Mindanao, who are also joining us online via Facebook Live. Ayan. And speaking of Facebook Live, mamaya po sa mga magtatanong, through the Facebook Live, you can key in your comments or questions sa ating comments box. And we'll try to go through them, pasadahan natin as we go along with the questioning for our press conference. Ayan po. So, of course, we are also being joined by our friends from the media here dito sa ating media room. We have our friends from GMA Super Radio DCWB, and of course, ang ating mga kaibigan from DZXL 558 News. At marami pa pong iba, okay, umpisa na po natin yung ating tanungan. Mauna po si Sir Glenn Wego ng GMA Super Radio. Sir, 150 kilometers per hour yung strength. Pag ganito kalakas, sir, ano yung mga posibleng pinsala nito na maaaring idulot, sir? Can you describe it, sir? Sir, bali kung 150 kilometers per hour na signal number 3 na talagang yung lakas ng hangin, unahin po natin lakas ng hangin dahil ang warning signal ay base sa lakas ng hangin. Yung mga maraming uri ng halaman na pwede nang pong matumba, yung mga poste ng kuryente pwede nang matumba, yung mga bahay na gawa sa light materials or even yung mga, for example, yung sa mga nipahat, lalo na sa kanayunan, pwede pong masira. And of course, yung dala nitong ulan, we're not ruling out possibility na yung lagi natin babala, magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, magdulot ng pagbaha sa mga komunidad na malapit po sa gilid ng ilog sapagkat posibleng tumaas ang level ng tubig dahil sa continuous na pag-ulan at umapaw ito. And yung mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na po kung ilang araw nang nabababad sa pag-ulan yung mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. So talagang yung, hindi lamang yung lugar na aabot ng higher warning signals, kundi kahit yung nasa number 1 po, binibigyan natin ng abiso na maging alerto, mag-ingat at patuloy nga mag-monitor sa update at makipag-ugnayan sa kanilang LGU at saka local DR officials para sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures habang nasa dagat pa yung sentro ng bagyong si Leon. Oh. Sir, tulad ba nung bagyong Christine,
Yung posible bang bumabad din ito? Kasi yun yung naging problema sa Bicol region eh. Tumagal ng husto yung bagyo. That's why sobrang tindi ng ulan, nag-saturate yung lupa, nagkaroon ng landslide. Posible ba yung ganung scenario, sir? O mabilis ang kilos masyado nito? Well, ang nangyari po kasi yung sa bagyong si Christine, nauna yung mga kaulapan nito sa western side ng bagyo na paulit-ulit tumama sa Kabikulan. Okay. Kaya nababad sa paulan itong Kabikulan at ito ngayon nagresulta ng mga pagbaha sa nakararaming bahagi ng Bicol in some parts of southern Luzon. Itong bagyong si Leon naman ay more on the southern at saka eastern side yung makapal na kaulapan nito. So, posibleng ang senaryo naman ito, bagaman nakakaranas na ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng northern Luzon, pero hindi kasing dami ng ulan na natanggap nitong Bicol region bago pa tumama yung sentro ni Christine. And at the same time, kung magpapatuloy dun sa forecast track natin na hindi naman natin nasa na maglalandfall yung sentro, at kung magiging mabilis ang pagkilos nito, then most likely situation is that hindi po ganun karami yung ulan as compared with Christine. Ganun pa man, yun nga, hindi natin nirule out yung possibility ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa. We should not take the warnings lightly. Kahit yung comparison natin is may kalayuan sa senaryo ni Christine, yung paghahanda po ang pinaka-importante sa lahat. Let's prepare for the worst case scenario lagi para mangyari man o hindi ay handa po tayo. Kung nakapag-prepare tayo, nabisuhan tayo habang maaga pa. So Sir Chris, mas grabe ba yung kumbaga mas dapat hindi naman sa dapat paghandaan yung hangin lang pero mas mapaminsala yung hangin niya compared to yung rains na dala niya. Well, kung nakikita nga po natin na mas mararamdaman immediately yung hangin dahil unlike Christine na nauuna yung makakapal na ulap, then definitely magiging mapaminsala ang hangin, malalakas na hangin na dala nito. Lalo na we're not ruling out the possibility po yung ma-reach pa nito yung super typhoon category pag nagkataon. Yung raising of warning signals number 4 and 5, malaki ang possibility dito sa may bandang dulong Hilagang Luzon. Kaya antabayanan po yung mga kababayan natin. Magiging mas madalas ang issuance natin ng bulletin once na maybe less than 100 kilometers na lang ang layo nito or 24 hours bago sa nearest approach nito sa dulong Hilagang Luzon. Any changes sa intensity, movement, mga lugar na may warning signals, rainfall forecast, wind forecast, storm surge, i-include po natin sa mga succeeding tropical cyclone bulletins natin. Okay. Salamat, sirs. Thank you very much, Sir Glenn and Sir Chris, sa mga katugunan. Any other questions sa ating mga kaibigan from the media joining us dito sa ating media room? So kung wala na po ay pasadaan lang natin yung ilan sa mga tanong na naipost ng ating mga stakeholders and followers sa ating official Facebook page. Okay. From Jovan Bakiran Pinugo, nag-open na po ba ang Magat Dam? Perhaps si Ma'am Oyi po. Ayun, ang tanong ulit, ma'am, is nag-open na po ba ang Magat? Yun po yung tanong. Sir Roy, sir. Okay, good afternoon. Yung Magat Dam natin, hindi naman po siya nagsara mula pa nung kay Christine. So tuloy-tuloy po yung pagpapakawalan ng tubig dahil nga nag-expect tayo ng medyo malalakas pa na pag-uulan dito sa may Northern Luzon or sa area ng Magat Dam. Thank you po, sir. Okay. Other questions po na nakapost sa ating comments sa Facebook page. From Lorena Dizon, good afternoon po. Magkakaroon po ba ng signal ang Batangas? Same question goes with Lea Carillo, also from Facebook. So sa Batangas daw po, any signals na may tataas? Well, depende po sa magiging takbo nitong bagyo. Kung bahagya pa itong kikilos ng Pakanluran, we're not ruling out the possibility na ilang bahagi ng Southern Luzon ay posibleng magkaroon ng warning signal. Pero sa nakikita natin ngayon, ay maliit pa ang chance magkaroon ng warning signals itong Batangas area. Subalit, yun nga, payo natin ay patuloy pong mag-monitor sa 6-hourly update natin dahil any slight changes sa pagkilos nito, lalo na kung westward or Pakanluran, pwedeng magkaroon ng pagbabago sa mga lugar na nasasakupan ng ating signal number 1 dito sa may bandang Central and Southern Luzon area. Okay. Thank you, Sir Chris. Si Doc Nas po may dadagdag. Idagdag ko lang in terms of rainfall, although ang concentration ng malalakas na mga pag-ulan ay sa Northern Luzon at may mga areas na makakaranas ng mga moderate to heavy, meaning hindi gaanong kalakasan ng pag-ulan na malayo sa Bagyo, kagaya po ng lalawigan ng Bataan, Bulacan, Rizal,
Laguna, Cavite, maging ang Batangas base sa aming heavy rainfall outlook. Kaya lang, the fact na the past 3 to 4 days ay naapektuhan sila ng Bagyong Christine, kahit hindi gaanong kalakasan ng mga pag-ulan sa mga lugar na ito, but it may trigger landslides dahil saturated na yung mga kalupaan. Kaya patuloy pa rin maging alerto, magmatyag sa maaaring mga pagbuhos ng mga pag-ulan, bagamat ito ay hindi nakasama as intense or torrential rainfall. Thank you. Okay. Thank you, Dr. Nat. Si Sir Glenn, baka may... Sir, question lang. Itong Undas mismo, Friday, since lalabas na ng Thursday evening or Friday morning, pag sa Friday ba, mismong araw ng Undas, better weather tayo, sir? November 1 mismo. Sir. Kung dito po sa Metro Manila, saan natin na possible na may mga light to moderate time paulan pa rin sa darating na Biyernes. But yung mga kababayan po natin sa Northern Luzon, at saka ilang bahagi ng Central Luzon, likely makakaranas pa rin po ng mas maraming paulan because by Friday, although we're expecting this one to be already outside the par, pero posibleng yung rain bands nito ay tumatama pa sa ilang bahagi po ng Northern Central Luzon. Okay. Thank you, sir. Thank you po ulit, Sir Chris, Sir Glenn. And may mga ilang katanungan pa po dito sa ating FB Live, no? Ito, more or less, na sagot na kanina, pero siguro pasadaan lang natin. No? From Mark Crisologo, may mga malakas na ulan na po around Cagayan and Apayao po, pabugso-bugso. At dahil dyan, hindi pa po ba magbababa ng tubig ang Magat Dam? No? Na-answer na kanina, no? Na naka-open naman. No? Okay. Ilang questions pa po right here. Okay. So, by the way, no, yung ating mga pinipick up na question ay doon po galing sa ating Facebook live, no? Naka-live stream po tayo. No? Ayan, may tanong si Philip Andres, bakit po millimeter ang sukat ng pag-ulan, hindi millimeter per hour? Yun yung tanong. Pero I think mukhang parehas naman natin pine-present yung data in millimeter per hour. No? Pero any insights on this, sir? Ang nangyayari po kasi, ang pine-present natin sa weather advisory na rainfall forecast ay hindi po per hour, kundi yung ibabagsak in the next 24 hours. So yung millimeter per hour naman po, ginagamit po natin yan kapag nag-issue po tayo ng thunderstorm or heavy rainfall warning na kung saan ang basehan po natin ay yung ulan na nasukat during the last 1 to 3 hours. Kaya that's the difference between using the millimeter per hour and millimeter sa ating weather advisory po. But nevertheless, yun pa rin po yung mga babala natin kapag nagpalabas po tayo ng weather advisory na may, for example, itong nasa screen natin ngayon yung mga rainfall, naka-indicate naman po dyan yung intensity, no? More than 200 millimeters, intense to torrential, moderate to heavy, and heavy to intense. So, regardless of the amount, ito, we have to remind everybody na maaring yung amount na ulan, na let's say 50 to 100 millimeters, ay hindi gaanong magpabaha sa mga, let's say for example, mga highly elevated areas or yung sa mga rural provinces na hindi pa apektado ang mga waterways, pero the same amount, maaaring magpabaha na po sa ilang mga highly urbanized areas. Kaya nga po, andyan yung paalala natin na yung mga amount of rains, may iba't ibang epekto rin yan, depende sa features na inyong lugar, kaya patuloy din pong mag-monitor sa nangyayari sa inyong lugar at i-coordinate sa inyong local government dahil mas kabisado po na inyong local government, local DR officials, kung ano yung mga lugar na madaling bahain just in case na umulan nga ganitong amount sa inyong lugar in the next 24 hours. Thank you, sir. Another question from Miss Nelia Hipolito this time. Ano? Dito po ba sa Metro Manila magiging malakas po ang ulan at kailan daw po ito mangyayari? Kung titingnan po natin ating heavy rainfall outlook for the next 2 to 3 days ay wala tayong inaasahan na more than 50 millimeters of rain dito sa Metro Manila. Pero gaya nga ng binanggit ng ating administrator kanina, regardless, may mga, hindi lamang sa Metro Manila, no, may mga ilang lugar na inulan ng previous bagyo at maaaring saturated pa ang kalupaan, pwede pa rin pong magdulot ng mga isolated cases ng pagbaha at pagguho ng lupa kahit na po nasa labas ng typhoon periphery.
lalong-lalo na itong ilang bahagi ng Southern Luzon area. Pero ulitin nga po dito sa Metro Manila, bagamat hindi naka-forecast ng kasama sa ating heavy rainfall outlook for the next 3 to 4 days, pinapayaan pa rin po natin mga kababayan natin. For any planned outdoor activity, siguro din pong magdala pa rin ng payong or yung pag magta-travel po sila to keep themselves protected, umulan man or umaraw. Thank you once again, Sir Chris. Another question from Abel Chica. Ulan ba sa Visayas bukas? So mukhang naka-indicate naman yung Visayas, no? Aklan and Antique. Okay. Sa heavy rainfall warning namin, actually some areas in the Visayas, particularly na dito sa Antique, makakaranas ng heavy to intense rainfall tomorrow. In fact, today until tomorrow. At by October 31, Thursday, hindi lamang Antique, but kasama na rin po dito ang Aklan. So far, ito po yung mga probinsya na particular na sa Western Visayas. Mostly from Southern Luzon. But nakafocus talaga doon sa Northern Luzon ang malakas na mga pag-ulan. Okay po, thank you, Dr. Nats. Another question from Lex Mendoza. Signal number 1 pa rin po ba sa Isabela? Sige, sir. Ayan, merong signal number 2, no? Tsaka signal number 1. Okay. So, yun po yung katugunan. Yung eastern portion, yun yung signal number 2. Samantalang yung nalalabing bahagi, yun yung signal number 1. So, may signal number 2 tayo sa Isabela. Thank you, Dr. Mar. Ayan. So, malinaw po yun, ano? And siguro, mga ilang katanungan na lang, no? Before we finally wrap up our press conference. Okay. From Christopher Paulino Enriquez, ano po ang kategory ng bagyong ito kumpara kay Christine? Kategoring Leon. Si Leon currently ay typhoon yung category niya, and then it is still undergoing rapid intensification. So we are not ruling out that it could reach super typhoon. And then si Christine naman ay umabot siya ng severe tropical storm. So that's why hanggang signal 3 yun, si Christine. So ibig sabihin, mas malakas ang hanging daladala ni Leon as compared kay Christine. Okay po, thank you, Dr. Mar. So, I suppose na-cover natin ang karamihan dun sa mga tanong ng ating mga stakeholders and followers po sa ating Facebook Live. By the way, available po 24/7 ang ating information sa DOST Pag-asa website, gayon din po sa ating official social media accounts sa Facebook, YouTube, and of course sa ating iba pang social media platforms. Ayan. So more or less ay okay na po, no? Siguro in the interest of time ay atin nang i-close yung ating press conference ngayong hapon na to. Pero bago natin gawin yan, no, ilang paalala lang po na may mga kasunod pa po tayong mga briefings na gagawin for the succeeding hours, especially mamayang 11:00 po ng gabi. Yan po. So with that, anyayahan po natin na mag-closing statement ang ating butihing Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Q. Villaferte, para sa ilang mensahe po para sa ating mga nakatutok ngayon. Maraming salamat, Bernard, and maraming salamat din po sa ating mga kasamahan sa media sa pagpapaunlak ng pagkakataong ito, no, upang maiparating sa ating mga kababayan ang nagbabadya, no, na patuloy pang mag-intensify na itong si Typhoon Leon. Sa kasalukuyan, ito ay nasa 150 kilometers per hour ang kanyang taglay na lakas ng hangin at may pagbugso na 185 kilometers per hour. And then, ito ay kumikilos west-northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour. Inaasahan natin, no, na dahil sa kanyang kategorya, currently typhoon, may malakas na hangin itong taglay. So, ibig sabihin, mapaminsala ang hangin na yon. And then, inaasahan din natin na ito ay mag-intensify pa into possibly, no, super typhoon. So, that's why ang ating mga kababayan sa hilagang bahagi ng Luzon ay pinag-iingat natin
upang nang sa gayon ay maiwasan yung mapaminsalang dulot ng hangin. Ang mapaminsalang dulot ng hangin, katulad na nabanggit kanina ng mga kasamahan natin, ay maaari makasira ng ating mga tahanan. Gayon din ito ay maaaring magdulot ng storm surge. Sa kasalukuyan, meron tayong storm surge warning na nakataas, particular sa lugar sa Batanes and Cagayan, na maaaring umabot ng 2.1 to 3 meters. So kung ibig sabihin nito, kailangan mag-ingat din yung mga kababayan natin, yung mga nasa malapit sa baybayin. And then meron din po tayong mga nakataas na heavy rainfall, particular yung outlook natin for today until tomorrow afternoon. Meron tayong intense to torrential rains na maaaring maranasan sa Batanes, Cagayan, including Babuyan Island. So pinag-iingat po natin ang mga kababayan natin dyan. Ganun din po, heavy to intense rain naman sa Ilocos Norte, Apayao, Isabela, Occidental Mindoro, and Antique. Samantalang moderate to heavy rains ang maaaring maranasan sa Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Calamian Islands, Romblon, Negros Occidental, and Aklan. Maaari po itong magtagal, itong mga nakataas natin na to na heavy rainfall until about, or maaari nating maranasan hanggang Friday bago lumabas itong si Typhoon Leon. So, iba yung pag-iingat pong muli, makipag-ugnayan sana yung ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga maapektuhan dyan sa Northern Luzon. Ganun din, ito namang sa western area, as far as Aklan, Antique, ganun din sa Occidental Mindoro, sa banta naman ng mga pagbaha dulot ng malalakas sa pag-ulan. Makipag-ugnayan sana tayo sa ating mga local government officials at ganun din ay patuloy po sana tayo mag-antabay sa mga ipapalabas na updates ng Pag-asa. Maraming salamat pong muli and magandang hapon po sa ating lahat. Thank you very much, Dr. Mar Villaferte, our Deputy Administrator for Research and Development ng DOST Pag-asa. At yan po, very well said ng ating mga key officials. Patuloy na pag-iingat po ang ating paalala sa ating mga kababayan, lalo tigit sa hilagang bahagi ng Luzon. Patuloy po tayo magantabay sa anumang mga updates na ilalabas ng Pag-asa at ng mga otoridad natin sa pamahalaan. At muli po, ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng nakibahagi, kabilang ng ating mga kasamahan sa pamamahayag, gayon din ang ating mga kasamahan dito sa Media Room at sa ICT at sa iba pang mga kasamahan natin sa DOST Pag-asa sa pangunguna ng ating Administrator Dr. Nathaniel T. Servando. So muli po, maraming pong salamat, magandang gabi po.